pananambahan sa oras na ito. Pwede na po tayo manalangin ng ating mga personal prayer. Pwede na po natin sabihin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa isang linggo na pag-iingat, Lord, sa maraming blessings, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, sa mga himala, Panginoon, na ginawa niyo po sa amin. Lord, patuloy na lang nilalapit namin, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Linisin niyo po, Lord, ang mga kasalanan na gawa namin, Lord. Pagkukulang, Panginoon, ay hinihingi po namin ang tawad nito, Panginoon. Lord, patuloy na kayo po ang aming mapupurihan sa araw na ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo po ang mangusap sa bawat puso, Lord, ng mga anak niya, Panginoon. Ano man po, Lord, ang gawa ng kaaway in Jesus' name, sinasawatan po namin to, Lord, in Jesus' name. Patuloy na pinapanalangin namin, Lord, na patuloy na magtagumpay kayo, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa lahat, Lord, na papunta po, Lord, ng anak niyo, Lord, sa sambahan. So, patuloy na ingatan niyo po sila, Panginoon. Kayo po ang mamuna, Lord. Linisin niyo ang kanilang daraanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo ang aming mamupurihan sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na mangusap kayo, Lord, sa aming puso, Panginoon. Kayo po ang mamupurihan, Lord. Maraming salamat, Lord, sa Holy Spirit na kasama namin, Panginoon. Patuloy na kayo po ang aming pupurihin 100%, Panginoon. Patuloy na may panaman namin, Panginoon, ang aming nasasalamat, Lord, at patuloy na ipadaman niyo po sa amin, Lord, ang pagmamahal, Panginoon. Kayo po ang mag-guide sa amin, Panginoon. Pinapasalamatan ko po namin, pinabalik namin ang pinamataas sa pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na aawitan ka namin, Panginoon. Lord, I come to you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, falling from the grave that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me.
Hello. Good morning mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Nandito na naman tayo para purihin ang Panginoon. Unang-una, pinuri natin siya sa pamamagitan nating mga awitin. Ngayon naman, pupurihin natin siya sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Okay, manalangin muna tayo. O manaming Diyos, purihin ka ngayong umaga. Tunay na patuloy kang nagtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa pag-iingat. Higit sa lahat, salamat sa pagliligtas mo sa amin. Ngayong umaga, patuloy ka naming pupurihin sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na nawa abutin mo ang pangailangang espiritual ng iyong mga anak. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin at bigyan mo kami, Panginoon, ng inspirasyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maging masaya kami sa pakikinig ng mga salita mo. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, ang mga salita mo pakinggan, ang iyong presensya na hindi namin nakikita, nakatanaw ka sa bawat isa, Lord. Patuloy na tugunan mo ang aming mga pangailangan. Kaya binabalik namin sa iyo ngayon ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ang lahat ay magsabi nga ng Amen. Amen. Okay. So, ang ating mensahe ngayon ay continuation ng ating mensahe noong third week of the month, third Sunday of the month. Sino ang nakatanda ng mensahe taas ang kamay? May sobre. Uy! Uy! Isobre! Okay? Huwag patingin sa lista, huwag. Yung may mga notes, hindi. Bawal yung may Kasi tisignan mo kung sino talagang nakikinig eh. Budi ko. Okay? Sino? Grabe ito, malapang ito. Pinag-ipunan. Oh, grabe oh. Wala. Oh. May lista ka niya, nakita ko naman. Yung walang notebook. Walang lista. Wala kayong idea. Si Alex! Si Alex! Sayang ito. Grabe ang lulutong. Wala ka dito. Ano na? Sige nga. Ano? Alam ko lang yung linggo birthday ko. Mensahe yung pinatanong ko. Ay, sayang ito. Pinag-impunan ko dito sa loob ng isang linggo. Nag-impun ako ng puro malutong. Sorry naman. Kaya, nalulungkot ang Panginoon. Walang nakatanda. Hindi pa naman kayo matatanda. Ako, medyo. Okay? Para makinig, huminahon, kumalma kayo. So mula ngayon, kasi walang nakasabi. So magdadagdag na naman tayo. Aray! Okay? Nose. Okay, ito na. Walang tapos na. Tapos na. So, di ba sisigla ng mga puso ninyo kung may nakikita kayong pula. Pero pagka wala, lungkot. Okay. So, habang hindi ninyo natatandaan, dagdag ng dagdag ito. Hanggang sa maging dalawa siya, maging tatlo. Okay. So, binigyan
lang na idea ng Panginoon yan sa akin. Okay? Ang laki pa naman ito sa akin. Grabe nila. Sobrang kintab. Sobrang, hindi ko man lang ito lubos maisip. Sabi ko, bakit nandito ganitong kalutong? Ay, grabe. Para lang talaga ito sa anak ng Diyos na nakakatanda ng mensahe. Okay. Kumalma na kayo dahil wala kayong tapos na. Tapos na. 1, 2, 3, tapos na. Okay. So yung mensahe natin last third Sunday of the month ay kung paano tayo inuhubog ng Diyos. May 5. Kung paano tayo inuhubog ng Diyos. Una, Kakayahan. sa pamamagitan ng ating mga kakayahan. So meron tayong mga kanya-kanyang mga talento, kanya-kanyang talent na ibinigay ng Diyos. Kumalma kayo 3 dyan. Nagbinigay ng Diyos para tayo hubugin para sa kanyang ministeryo. So, purihin ng Diyos dyan. So, na-discuss natin yung kakayahan. Ang sumunod ay ang personalidad natin. Personality. So, pinag-aralan din natin yung iba-ibang personality. 5 yun. May masayahin, yung extrovert. Mayroong gusto niya ng tahimik. Mayroong taong kung ano siya, yun ang pagbabago. Mayroon namang bago ng bago. Pero mayroon din mga malalim mag-isip. Yung mapag-isip na tao. So, yung mapag-isip na tao yan, yung mga artist, bira yan silang umiti. Mga painter, yung nag-paint. So, mahirap silang mga makausap, lagi silang seryoso, nag-iisip ng malalim. Mga nagsusulat ng mga nobela, yan. So, ngayon, lalakayin natin ang pangatlong paraan ng Diyos para tayo ay hubugin. So, number 3 ay sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Okay? Karanasan. Sa hindi ko alam kailan ma-release ito, pero ma-release ito hanggat idea ng Lord namin sa akin para ma-inspire kayo. So, ano-ano ang mga karanasan na paraan ng Diyos para tayo ay hubugin? Unang-una, karanasan sa pamilya. Paano ka pinalaki? Paano tayo pinalaki? So, iba-iba ang mga karanasan natin. So, sa aming pamilya, sobrang simple lang. Sa ang tatay namin, kalmado lang yan. Pag may mali ka, kausapin ka. Hindi, ewan ko lang, pero ako bilang panganay, hindi ako nakatikim ng kahit titik sa tatay ko. Pero syempre, yung mga kalalakihan, mga ibang kapatid dyan, mayroong mga karanasan sa kanilang maliit laki nila. So ako, personal, as panganay, wala akong natikman na sakit o pananakit mula sa tatay ko. Pero mayroon sa nanay ko. Kasi, laging maga ang aking singit, doon kurot-kurot. Kinukurot pagka pinaglala. Siyempre pagka bata-bata ka, wala kang tigil ng lagaw. So, ang pinakalagaw ko, may best friend ako, nangangawin kami dyan sa pako ng talapya. So, minsan alauna na hindi pa ako nakauwi. So, may kurot. So, yung mga bagay na yun, yun yung pagpapalaki sa amin. At saka, tuwing kakain kami, sabi ng tatay ko, mag-aaral kami mabuti. Yun lang daw ipapamana niya sa amin. Kasi wala silang kayamanan. Ano bang pinalaki? At sinasabi din ng tatay ko, na kapag kumakain sa hapag, walang magre-reklamo. Pinaghirapan yung nagluto eh. So kahit maalat yan, kainin mo, i-appreciate mo. So isa yan sa magandang legacy ng magulang namin. Kasi meron kaming, kaya kami nagsitanda. Kasi punong-puno ng pagmamahal sa amin.
Hindi namin naranasan na pinahiya. Hindi namin naranasan na mura-murahin. Hindi namin naranasan yan. So iba-iba yung ating mga karanasan na yun ang nagiging daan para hubugin tayo ng Panginoon. Nung tayo ay tinawag niya na. Nung tayo kanyang iligtas. So mayroong mga pagpapalaki sa palo, may pinalaki sa pangaral at pagmamahal, yan yung sa amin. May pinalaki na magandang halimbawa ng magulang, sa amin din yun. At pag-appreciate. Yun bang hindi mo kinukumpara ang anak mo sa ibang anak? Malaking bagay yun. Kasi kapag nagkukumpara tayo ng anak natin sa another anak, yung anak yung kinukumparahan, magiging, ano siya, yung inferior, yung wala siyang tiwala sa sarili. Paglaki niya, daladala niya na yan. So, mahirapan siya maghanap ng trabaho. Kasi hindi natin siya pinalaki na na-appreciate, puro kinukompare. So, mga parents, kung ginagawa niyan, tigilan niyo na. Kristiyano na tayo. So, pag-encourage, mayroon ang kwento ko nabasa, mula elementary hanggang high school, sabi niya, basta 82 lang ang grade ko. Hindi pwede lumampas, hindi pwede 83, 82 lang. So pag gumagawa siya ng project, parang 82 na, titigil na siya. Tapos sa exam, tama na to, 82 na. So pag uwi na, dagdagan yung card niya, sabi ng magulang niya, bakit puro to 82? Sabi na niya, yan lang talaga yan ang kaya ko. Pero may kakaya pa naman siya. So nalungkot yung magulang niya, pero sabi ng magulang niya, ibaliktad mo kung ano yung nakasulat sa pangalan sa card. So halimbawa, ang pangalan is Juan de la Cruz. So ano man ang mangyari, hindi magbabago ang pangalan mo at hindi magbabago na ikaw ay anak namin. So hindi na babasihan kung mababa man ang grade mo. So that is appreciation. That is encouragement. Diba? Kaya nung college siya, nung nag-college niya nakatapos, naging summa cum laude siya. O diba? Dahil hindi siya lang, siya lang. Matalino ka na. Wala siyang narinig. Kundi lagi daw pinababaliktad ng tatay at nanay yung card. Basahin mo kung anong pangalan niya. Juan de la Cruz. So ganun pa rin sabi, kahit ano pa ang grade mo, ang pangalan mo ay hindi magbabago at hindi magbabago na anak ka namin. So, di ba? Ang naging resulta, cum laude siya. At nag-PhD siya, natapos niya yung engineering, pero mas gusto niya daw magturo. So ngayon, nagtuturo siya. So yan. So kailangan, lagi kasing, pagka nakikita yung anak natin, yung laging, kung maganda ang pag-ugali, ay ang galing ng pagpapalaki sa kanya ng magulang. Di ba laging magulang ang nabibigyan ng credit? Pero kung hindi na maganda ugali, paano yan pinalaki? So mahalaga yun. Yung karanasan natin, kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Okay? Number 2, karanasan sa pag-aaral. So mayroon pa mga paboritong subjects, di ba? Ano yung mga paborito? At yung ang paborito mong subject, doon ka magaling. So, pwede nyo hindi mo paborito, pinagsisikapan mo. Ako, nagkaranasan ako sa pag-aaral, nung grade 4 ako, hindi ko malimutan hanggang ngayon. Meron kami strictong teacher, lalaki siya. Isa lang ang kailangan malaman mo at hindi mo kalimutan hanggang sa ikaw makagraduate ang masaulo, ang multiplication table. Grabe yun. Yung mga lalaki, pag pinatayo, hindi masaulo. Yung ito, 1960s kasi yun, pwede pang manakit. Yung ito, tinataas siya, nung teacher namin lalaki siya. Titaas to, dalawa. Pero sa babae hindi nangyagawa, sa lalaki lang. So ako pinagbubuti ko, kaya naman, salamat sa teacher ko na yun na mas stricto. Kasi hindi ko nalimutan hanggang ngayon ang multiplication table. So yan, yung karanasan ko sa pag-aaral. Ngayon, mga classmates, karanasan mo sa classmates mo, nakaranas ka ba ng... Iba kasi ngayon, nauso ang bullying, di ba? Pagbubuli.
So pag ganon, nakakababa yun ang inyong personalidad. Yung binubuli ka sa school. So piliin natin yung classmates na makasama natin na mayroong magandang influence sa atin. Nung ako'y nag-aaral, siyempre, lagi kong baon ulam, paksiw na tamban. Ang katabi ko sa upuan, mayaman. So, pinapakopya ko siya. Kaya pag recess, nilibre niya ako ng Coke at saka, hindi ko makalimutan, Coke at saka Skyflex lagi talaga yun. Tapos, nayain niya ako doon na mag-lunch sa bahay nila. Isa sila sa mayaman dyan sa bayan. So, ibig sabihin, pagka mabuti ka kasi, pagka mabuti ang pag-ugali mo, attracted sa'yo ang mga tao. So, yun. Hanggang sa makagraduate ako, medyo hindi ako nahirapan sa pagkain. Kasi laging, yung ka-eskwela kong best friend ko talaga. Pero sa Amerika na siya na yun. Yun talaga ang laging nagbibigay sa akin ng libre. So, purihin ng Diyos. Ano pa? Mga activities, mga assignment, projects. Nung high school ako, may mga project. So, pasensya na po, karanasan ko ito. Project ng pananahi. Mga ipron, mga ano. Nagpapasalamat ako sa tatay ko. Hindi talaga ako marunong eh. Dadaling yung project sa bahay. Siya ang mananahi. So, diba? Yun ang mga karanasan ko nung ako'y nag-aaral. Karanasan sa trabaho. So, anong trabaho yung effective ka, yung gustong-gusto mo. So, doon ka magiging effective at doon ka magiging matagumpay. Okay. Mayroong mga negative na nangyayari sa trabaho. Kung minsan, inaabuso ka ng boss mo. Kumbaga, nag-take advantage. So, ako nagtrabaho. Karanasan ko sa trabaho. Sa Manila, after mag-graduate ako ng secretarial, at ako ay nagtrabaho sa isang printing press. Ang pasok namin, 8 ng umaga to 8 ng gabi. Nasa department ako ng mga comics, yung mga wakasan, ganyan-ganyan. Gagawa namin pa ibang mga comics. Mayroon akong kasama doon, 15 years na siya doon. Pero sa isang department, 15 lang din kami. Sabi ng kasama ko pinakamatagal, sabi niya kailangan magreklamo na tayo sa labor. Bukas, sabi niya ganyan, ang tawag doon, hindi kami papasok lahat. Ang tawag doon? Boycott? Welga. Sabi ko sa kanya, huwag muna. Sabi ko, kailangan natin ng attorney. So, pumunta ako sa uncle ko. Sabi ko, ganito-ganito kalagayan ko sa trabaho. Tinuna niya kami ngayon ng attorney. So, nag-schedule kami na hindi kami papasok sa araw na yon. Ang nangyari, naloko talaga kami. 3 lang kami. Pero nirepresent pa rin kami ng attorney doon sa labor. Ngayon, sa reklamo na yung pinadalhan yung aming boss ng notice, doon, summon, na mag-appear sa labor. Ipaborito ako ng boss ko. Babae siya, matanda. Wala siya asawa. Pagka may problema, tawag ko sa office niya. Naranasan ko, sinabi niya sa akin, hindi ako naniwalang ikaw ang nanguna sa pagreklamo sa labor. Sabi niya, sabihin mo lang, absuelto ka na. Kasi 3 lang kami natira eh. Ako at magkapatid na Bicolana. Pinapasok na ako sa kwarto na yung makikita mo labas, na makita yung loob. Ano lang ako nun? 21 years old. Pinaupo ako sa umiikot na bangko. 5 sila. May-ari lang ng production, yung sa mga pelikula, may mga malalaking business. Sabi na, mag-start ka na kasi. Sabi hindi. Sabi
sabi sa akin, baka gusto mong paglabas mo dito, tabunan ka na naman dyan, yung lalaki, yung pinakabos namin sa printing. Sabi ko, sige, gawin nyo. Kung yan ang makapagbibigay ng pagbabago, hindi nyo kami inaapi dito. Di ba wala na ako dito, basta yung mga nagtatrabaho dito ay magkaroon ng tamang sweldo. Ngayon, pinipilit ako, sabihin nyo sa akin kasi kabinsaan kung sino talagang namuno. Paano masasabi ko? Ayaw namuna sa amin na 15 years na doon. Pinubuhay niya kay mga kapatid at kanyang magulang. Susumbong mo ba yun? Inako ko yung lahat. Tapos dinimot ako. Tagapunas ng maestante, tagalinis ng display, ano nila sa box, may bukso eh. Tinis namin 3 yun, tagamap yung 2. Ngayon, nakakasabay ko yung boss ko sa printing sa elevator. Sabi niya, kahit anong mabisaya, pero bisaya, pagtapang yun talaga. Sabi ko talaga, tapos marap na kami dun sa labor. So, sa maikling salita, nanalo kami. So, sabi ng attorney, nanalo dahil kami sa reklamo. So, babayaran kami ng mga naka 3 years na ako dun eh. Ang sweldo ko ganun pa rin 8 to 8, ganyan, walang increase. Nung inimit na kami ng attorney, sobra, wala akong gaya dun. Yung angkit ko doon na bahala, sabi niya, pinatay siya. Hindi namin nakuha yung dapat namin makuha. Sabi ng angkel ko, uwi na, dahil uwi na agad. So nangiyakan kami 3. Yung 2 uwi na sa Bicol, ako uwi na dito. So, yan ang sad. Nasa kabataan ko pa, nakaranas ko ng gano'n, tinakot-takot ako. Pero na ako natakot. Sabi ko, sige, pagkabas ko di, sige. So, umangat sila doon, hindi daw ako natakot, hindi na natakot. Mga influential sila eh, mayaman. Hindi, sige. Kung yan ang ikabubuti ng lahat ng empleyado mo, sige. Magsasakripisyo ako, sabi ko ganyan. Pero hindi niya nagawa, pero yung attorney namin ang napatay. So, malungkot yun, sad yun. So, umuwi ako dito, nakapagtrabaho ko ng isang tao sa probation office niya sa munisipyo. Yung sa office na yan, yun yung nag-follow up sa mga parole. Mga bilanggo na under parole. Kung saan man sila pupuntahan mo, interviewin mo, nagbagong buhay, ganyan, wala namang ginagawa. After nun, pero sa Manila ako nag-born again, doon ako labautismuhan. So, umuwi ako dito, natakot ako doon sa trabaho ko sa probation. Kasi baka magmao yung preso na gina-follow up mo, di ba? So, umalis ako, at ako ay nagtrabaho sa World Vision. Isang, hindi naman siya talaga interdenominational group. Pero Christian ang head. So, nilagyan ko sa Christian education. At doon ay nakaranas ako kasi hindi pa ako noon masyadong sociable, ganyan. So, naranasan kong makarating sa iba't ibang mga lugar dahil sa World Vision. So, yun. So, salamat sa Panginoon. And after noon, sa The Bible League na ako hanggang for 20 years. Mga kapatid, doon ako. Sa Bible League, marami akong natutunan. Tulad ng mga training. Natutunan kong mag-coordinator sa mga pastor sa buong Occidental Mindoro. Ginawa ko sila. May training sila. Pag training nila, training din ako. So, hindi ko na kailangan mag-Bible school. Dami kong training. Meron training, actual training actual. So, salamat sa Panginoon doon. Dinala niya ako sa pinakamabuting trabaho. At yun ay ang ministeryo niya, ang paglilingkod niya. Okay? So, karanasan sa trabaho. So, mag-isip kayo kung anong naging karanasan mo. Number 4, karanasan sa spiritual. Siyempre, naging Kristiyano ka na. Ano-ano ang naging karanasan mo? Siyempre, unang-unang mangyayari sa'yo, nagbago ang buhay mo.
pa. Pero hindi naman nagbago. Ganun ka pa rin nung dati. Hindi yun totoo. Hindi ka talaga Kristiyano. Pangalan lang. Pero walang nagbago sa'yo. Dahil, kapag ikaw ay Kristiyanong binago, ito ang mangyayari sa'yo. Mananalangin ka sa may sakit, gagaling. O, diba? Pwede kang hindi ka makali kung hindi ka mag-share, magpatotoo tungkol kay Kristo. Ang problema, karamihan sa mga Kristiyano, hindi nila alam kung paano mag-share. Kaya, panibagong topic yan. At, pagpuspos ng Banal na Espiritu. Ito kasi yung pagpuspos ng Banal na Espiritu, kailangan i-desire natin. Mararamdaman ko talaga ang presensya ng Panginoon. At, iba, kasi natanasan ko na. At, pagpapalaya sa masamang espiritu. So, yan yung mga experiences sa spiritual. So, naranasan ko na rin magpalayas. Naranasan ko na rin manalangin sa may sakit. Nasakit niya yung leukemia. Naka-confine siya sa district. At anong ibang bumaling siya sa sakit na leukemia. So, yun. Pagka binago ka ng Diyos, maraming ipapagawa sa'yo. May mga power na madidiscover mo ibibigay sa'yo ng Lord. Okay? Eto. Panglima, karanasan sa ministeryo. So ako, nagmi-minister na ako, no? So, dinala sa ministeryo, pinarana sa akin ng Diyos ang magministeryo sa lupa, magministeryo sa bundok, magministeryo sa pagtawid sa dagat. So, nagtuturo ako ng DBBS, pero nung World Vision ako, every Saturday, nagtuturo kami sa mga bata. So, nagsimula ang ministeryo ko sa mga bata. Kasama ko rin yung kapatid ko si Pani. So, nagtuturo kami doon, kaya, naikot ko ang buong isla ng Iling at ang buong. So, purihin ng Diyos. Siya ang unang ministeryo sa mga bata. Maraming karanasan, maraming kaming karanasan sa pimisteryo sa isla. Pag-akyat sa bundok. Yung una namin inakyat, yung Kintal. May kasama kaming nurse, mag-ano siya doon, medical mission. Inipon ang lahat ng mga katutubo. Sabi ng Amerikano, hey, come here. I'm sad. Sabi ko, bakit? They are all sick. Hey, may sakit sila lahat. Magkawin ko dito. Sabi ko, why? They're spitting blood. Nagdadura. Daw sila ng dugo. So lahat sila may TB. Paano natin sila gagamutin? Sabi ko, don't worry. Kasi yan talaga ang pinaka-trabaho nila pag wala silang ginagawa. Yung bitter na, ito yan, kaya naging dugo yan, ganito. Sa kanya na intindihan. Ang pag-akyat sa Kintal, para na rin tumugto ang hininga mo. Nung pababa kami, hindi mo laminan. Mula sa simula, si Pani, naggulong-gulong hanggang sa baba. Kasi wala siyang panimpang ang paa niya. So, pinulot lang siya doon sa baba. Okay. Another bundok na inakit ko ng pagkataas-taas din. Yung Banban. 1/4 pa lang pa niya makaya. Para mapagot ng hininga ko. May dala rin kami kasama. May kasama rin kami dalawang missionary, foreigner. Ito nung may panabawan sa Bible din. So, marami ko na experience. Ngayon, may mga dala silang mga turkey, yung preserve, mga apricot. Hindi. Yung pinaka hindi ko malimutan doon, pag-akyat namin doon, nakahilera lahat ng bata. Tapos welcome kami ng mga kanta nila.
umiyak ako ng umiyak. Kasi na-realize ko, Lord, salamat, hindi ako dito. Doon ako sa patag. Kasi ang hirap doon. Pagdating namin doon, nanganak, yung contact namin, nanganak yung asawa, nung aming church planter doon. Walang lampin, walang ano, kahit ano. So, binigay ko ang pinabus ko, binigay ko ang damit ko. 2 araw kami doon, hindi nagpalit-palit. Binigay ko ng lahat doon. At ang pinakamasaya, natikman ko ang luto nila. Napakaano. Masasabi ko, special. Hindi ko rin yung malilimutan. So yun, nung bumaba kami doon, 2 katutubo, pababa na eh. Ang nasa ilalim ng paa ko. Kasi pagbaba, hawakan nila yung paa ko, nilagay sa isang bato. Ang bato. Mahaba yun. Hanggang sa makababa. So, nagano kami doon na medical mission din, lahat naman mga sugat-sugat, ginamot, makaiba-iba, lahat, dami. At ang panghuli, nung ako'y na-aksidente na mayroon akong bakal dito sa tuhod, ay nung makyat ako ng hugpog na nakaluyan. Parang prinsesa, may tabo na ganon, tapos pagdalan sa mga tubo, may tagagin yung mga katutubo, mga 15 sila. Tapos magasigaw. Kung may sigaw-sigang salitang katutubo, na hindi ko maintindihan, ibig sabihin, pag sumigaw, palit na. Apati. Kasi paakyat yun. Sobrang paakyat. So, di ba, ang sarap talaga maglingkod sa Panginoon, mag-ministeryo sa Panginoon. Sari-sari. Ano pa? So, ayan. So, marami akong karanasan sa may pag-ministeryo sa Panginoon na hindi ko naman pinagsisihan kasi na-train ako ng gusto. Kaya pinasalamatan ko sa Panginoon niya. Dahil palapakan naman natin siya. Karanasang mapapait. Isa yun sa paraan ng pagsubok din sa atin. Kung sa pait lang, sobra pang pait sa ampalaya ang naranasan ko. Sa problema sa church, na yung outreach namin, na ilang taon na rin nakaraan, hinayjack. Mabuti lang ang isang yung people doon nag-report sa akin na ipaparehistro na nila yung simbahan sa ibang pangalan. Kumuha na sila ng pastor at patatayuan ng bahay sa likod ng simbahan. Pero hindi pinintulutan ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon dahil nananatili ang simbahan yun hanggang ngayon. At yan na yung agree. Pampana na lang. Muntik. So sobrang marami ang karanasan. Ito, kasi kami ay sa house church lang dati. Nung namatay ang pastor namin, si Pastor Romy, doon na kami sa bahay na Padudong nag-church. Desire kami ng simbahang totoo. Meron kami bisita na speaker ng Bible. Sabi ko, Pastor, saan namin yung magkaroon man lang ng building na kahit pugo ng bubong, tapos kawayan ng dingding. Sobrang napahiya. Ha? Yan ang pangarap mo para sa Diyos? Ang yaman-yaman ng Diyos, bubungan mo ng pugon. Tanggalin kumyero ang bubong ng bahay mo. Tanggalin mo. At yun ang gawing bubong ng simbahan. Wow! Sabi, hindi ganoon. Mangarap ka ng mataas para sa Panginoon. At doon nagsimula, nagbigay siya ng seed money para sa materyales sa pagsisimula. At nanalangin kami sa tabing dagat every 4 a.m. Every alas 4 ng hapon sa tabing dagat for 1 ng madaling araw, yapon. Ng madaling araw, na marami rin na-experience doon, mga naihilan ng aso, ganyan. Kasi madilim. Hanggang sa nabuo ito. At ang bumuo nito ay 2 arkitekto. Grabe. Papadulong. Si Manong Silipri.
members ang mga piyon. O, diba? So, nabuo ito hanggang sa maging ganito. Diba? At ang latest na pangyayari, 2025. Salamat sa Panginoon. Pinagtagumpay niya na naman ang Bubog Christian Foundation. So, ang pagbubog ng Diyos, huwag kayong magtaka kung mayroong mga pagsubok, mayroong kahirapan. Tuloy lang. Kumapit na mahigpit. Malapit na. Nung ginagawa ko to, na-realize ko, Lord, nirecall ko lahat. Sobrang kabuti mo. Biro hanggang ngayon, nakatayo ako na naglilingkod sa Panginoon. At hanggang dulo na to, hanggang rapture na to, sino ba sa inyo ang may pananampalatayang mara-rapture siya? Kasi kung anong pananampalataya mo, mangyayari sa'yo. Okay, sino? Bahala na kayo, alam mo kung sino kayo. Okay, so ang pagbubog ng Diyos ay inaasahan niyang magamit natin sa kanyang espiritual at sa kanyang ministeryo at sa paglago natin sa espiritual upang mabigyan natin siya ng papuri. So kapag naunawaan natin ang pagbubog ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kakayahan, sa pamamagitan ng ating mga personalidad, sa pamamagitan ng ating mga karanasan, doon mo palang malalaman na masaya at epektibo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung number 4, sa susunod na yun. Purihin ang Panginoon. Salamat. Salamat sa pagkakataong sobrang buti niya sa buhay natin. Sobrang buti niya sa bawat Hindi, walang init yan, oh. tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, purihin ka ngayong umaga. Salamat. Huli mong pinaalala sa amin ang mga pamamaraan ng paghubog mo sa iyong mga anak. Tulungan mo kaming maalala ito palagi, mapagtagumpayan namin ang aming mga kahinaan, at maging priority ka sa aming mga buhay. Sapagkat malibang maging priority ka, Panginoon, hindi kami magiging masaya. Hindi kami magiging mapayapa. So, purihin ng Diyos sa kabutihan mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, binabalik namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. May pang dagdag ko. Ang Lord, mabuti, personal sa akin. Ito, na to. May pera, wala. Okay lang. Masaya may pera. Pero kahit wala, okay lang. Pero, makinig kayo. Mayroong special na pabor ng Diyos na ginagawa sa akin. Kasi may isa kong pamangkin. Pag-request, arala na yun. Sa purihin ng Diyos. Kaya siya payaman ng payaman ng payaman. Habang sinusuportahan niya ang kanyang auntie. Ganun yun. Yun yung deklarasyon ko. Hindi kasi pagkukulangin eh. So, purihin ng Diyos. Ibinigay ang buto mong anak upang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi may buhay na. Okay, amen. Purihin ang Panginoon sa ating magandang mensaheng narinig. At dahil dyan, alam ko, na-realize nyo ngayon dahil nanumbalik ang inyong mga karanasan. Na-realize nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Okay, amen. At bago lahat, ayan, marami tayong si-celebrate ngayong araw. So, salamat sa Panginoon. Ang ating, yan, Sister Tintin. No, may Tintin tayong maliit, may Tintin tayong malaki. Batiin siya natin ng happy birthday! Birthday po ni Tintin ngayon. Ay, si Alex. May kasama niyo pala. Si Brother Alex. Woo! Happy birthday! Ang dami namang celebration. Okay, ganun din po. Siyempre, hindi ko malilimutan kasi hindi nagpakain pa na siya sa pamilya namin. Si Ate Susan, birthday niya last Sunday. Ayan, so
pagtabayanan natin, wag mo na kayo uwi mamaya dahil ang lahat niyan ay isi-celebrate natin. At purihin din ng Diyos dahil nandito ang kanyang gwapong-gwapong asawa. Purihin natin. Yan, ang aking brother-in-law, ang aking bayaw, si Brother Jay. Welcome back. Yan. Saka na. Doon sa labas. Kaway. So, siya ay kakababa lang. Galing barko. So, purihin ng Diyos at kasama natin sila ngayon. At dahil dyan, kararating lang. So, bless tayo. Dahil meron tayong bagong-bago. Ay, ang ganda ng boses ko ngayon. Bagong-bagong speaker. Oh, yan. So, yan po ay dalawa. Sa courtesy po, galing po yan sa mag-asawang Palma. So, purihin ng Diyos. Sobra-sobra kasi yung binibigay ni Lord sa kanila. So, i-bless pa sila ng mas marami dahil unti-unti magiging mas maganda ang ating bahay sa bahay. At, dalawang mic, asan yun? Madam, andyan. Ayun. Hindi yan, yung isa. Yan? Yan, yan. Ano, naka-on na. Pindutin mo dyan. Wala, dito ka dito. Hello. Uy! Mas maganda ito. Sa purihin ng Diyos, ito, dalawang mic pa palang kasama yan. So, at dahil din dyan, dahil nga binibless ang ating mga kapatid, so, mamaya ay tayo may salo-salo. Amen? Yan. So, ang lahat po niyan ay ating binabalik at pinapasalamatan sa ating Panginoon. So, sa Diyos ang lahat ng pasasalamat at papuri. Paalala rin ang ating prayer meeting, 7 p.m. tuwing Friday. So, maganda yung ating topic yung nakaraan. Oh, wala kaya? Yan. Anong topic? Yung maganda at masamang Masamang balita. balita. Bad news. Wala ko sa brain. Yan, maganda at masamang balita. So, attend po kayo. 7 p.m. po yan, tuwing Friday. At ang ating practice ng praise and worship, 6:30 p.m. po ng Saturday. At ang ating Sunday worship ay 9 a.m. So, mamaya, apalok natin yung ating family day. So, malapit na, ilang tulog na lang. Yan, malapit na yan. Okay, excited na lahat. Kami excited din kasi 2 araw na lang, graduation na. Yan, purihin ng Diyos. At tapos lang 1 taon. So yan po ang ating mga paalala at pasasalamat. So binabalik po natin lahat ang papuri at pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon. So, tumayo po tayong lahat para sa ating ano. So, sabay-sabay po natin basahin yung 1 Corinto 13 verse 3. Panatilihin lang sa puso ang pagmamahal at pagbibigayan. Nang sa gayon ay masaya ang lahat, lalo na ang kapag-lumikha. Sa bawat nilalang ng Diyos, pag-ibig ang dapat na umiiral. Amen. Tayo po magkaloob sa oras na ito. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. That's what you are to worship.
Atin pong alangin yung ating offering. Nga po ay Lord, thank you po sa umaga ito, Panginoon. Salamat po na patuloy kang ibibigay ng lakas. Ang offering na Panginoon ay hindi ito obligasyon, kundi tayo. Pagmamahal sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lahat ng nagbabay ng lakas, ng buhay, lahat, Panginoon. Kaya ito po ay binabalik namin sa iyo at ito ay muling magamit, Panginoon, sa kaluluwa natin ng pamahalan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay salamat sa Panginoon sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa natapos namin gawain sa patuloy ng pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga biyaya at kalakasan na tanggap namin sa araw-araw. Lalong higit, Panginoon, pinapasalamatan namin yung iyong mga salita namin na pakinggan ngayong umaga. Na Panginoon, pumasok ito sa aming puso at isipan, Panginoon, na ipamuhay namin sa araw-araw. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran habang kami, Panginoon, ay naririto at naglilingkod sa iyo, Panginoon. At maraming salamat po na sa aming pagtatapos ng ibahan, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nagapit po natin ang sa kanyang pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At sa pagkaharap sa inyo na walang kapintasan, na may malaking kagalakan sa kanyang paglulughatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa kanya kaluwalhatian, katakilaan, kapamalaan at kapangyarihan. Mula parang una, ngayon at magpakalanman. Amen. Awitin po natin ang ating last song. Sa itim sa lahat, sumasamba sa'yo. Ang awit ay papuri, walang iba. Lahat ng
birthday. Brother Alex, Brother Alex. Tins, Tins, girl, Si Sister at Susan. sa